Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis chapter 9 verses 1 to 5. Nakipagtipan ng Diyos kay Noe. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito'y maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kakainin ang karning hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Amen. Hello po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking verse ngayong araw. Genesis chapter 9, 6 hanggang 10 po. However, shed human blood, by human shall their blood be shed. For in the image of God has God made mankind. As for you, be fruitful and increase in number, multiple on the earth, and increase upon it. Then God said to Noah and to his son with him, I now establish by covenant with you and with your descendants after you, and with every living creature that was with you, the bird, the livestock, and all the wild animals, all those that came out of the ark with you, every living creature on earth. Amen po. Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli ko pong ibabahagi sa inyo ang pag-aalay ng aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 9 na Genesis, versikulo 11 hanggang 15. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha, nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ito po ang salita ng Diyos. Amen. The book of Genesis, chapter 9, verse 16 to 20. When I see the rainbow in the clouds, I will remember the eternal covenant between God and every living creature on earth. Then God said to Noah, yes, this rainbow is the sign of the covenant I am confirming with all the creatures on earth. The sons of Noah who came out of the boat with their father were Shem, Ham, and Japheth. Ham is the father of Canaan. From these three sons of Noah came all the people who now populate the earth. After the flood, Noah began to cultivate the ground and he planted a vineyard. Have a blessed day, everyone. Pagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang aking pangalawang devotion ngayong araw po na ito. Isang araw, uminom siya ng alak na mula sa ubas at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Ngayon, si Ham na ama ni Canaan ay pumasok sa tolda at nakita niyang hubad ang kanyang ama. Kaya lumabas siya at sinabi ito sa dalawang kapatid. Kumuha sina Shem at Japheth ng damit at nilagay sa balikat nila. Pagkatapos, lumakad sila ng paurong papasok sa tolda para takpan ng kanilang ama. Hindi sila lumingon dahil ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mahimasmasan na si Noe sa pagkalasing niya at nalaman kung ano ang ginawa ng bunsong anak niya, sinabi niya, sumpain ka, Kanaan, maghihirap ka at magiging alipin ng inyong mga kapatid. At ito po ang aking devotion ngayong araw na ito. Pagpalang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. My devotion for today
Genesis chapter 9, verse 26 to 29. Sinabi rin niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem, maging alipin niya si Kanaan. Palawakin nawa ng Diyos si Japet, at tumahan nawa siya sa mga toldan ni Sem, at maging alipin si Kanaan. Nabuhay si Noe ng 350 taong pagkatapos ng baha. Ang buong buhay ni Noe ay 950 taon tapos namatay siya. Amen.